Good day everyone! Kumusta po ang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind sa ating mga buhay na huwag tayong sumuko o tumigil sa paggawa ng mabuti dahil may gantimpala tayong matatanggap mula sa ating Panginoon. Mababasa ito sa Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we don't give up. Basahin po natin ito sa Tagalog, napakaganda po. Galatia chapter 6 verse 9. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Di ba napakaganda po? Sa buhay natin, we experience pain and sorrow, mga salitang hindi kayang tanggapin, masasakit na salita, panlalait, pang-insulto. Pero huwag nating hayaan na ito maging dahilan para tumigil tayo sa paggawa ng mabuti. Based on my own experience po, I also po experience pain and sorrow, panlalait, pang-insulto, husgahan kahit umiikot pa ang mundo, no? Hinusgahan na yung mundo ko, tinutultukan na yung mundo ko, umiikot pa naman ang earth, no? Nakakatawa lang. Tinatawanan ko na lang po mga ganong tao kapag nagsalita sa akin ng mga ganong salita. Tinatawanan ko na lang po. Kasi for me, mas kilala ko ang sarili ko kaysa sinasabi ng mundo. Hindi naman po ang mundo ang lumikha sa akin eh. Ang Panginoon ang lumikha sa akin. Kaya, din mo ko po yung mga ganong klaseng salita. Kaya, I'm so thankful kay God dahil sa na-experience kong pain and sorrow at mga panlalait ay hindi ko po hinayaan na maging hadlang na patuloy akong gagawa ng mabuti. At gawin po natin ito sa ating mga buhay dahil ikaw at ako at yung sarili mo ang tatanggap ng gantimpala. Hindi po team ito hindi po to grupo. Individual po natin tatanggapin ang ating gantimpala. Kaya, love yourself the way God love you. Keep doing good things para sa sarili mo. At always check our heart. Hindi naman po tayo pwedeng gumawa ng mabuti sa panlabas lang tapos ang ating puso ay hindi maganda. Di ba po? Kasi dyan po tumitingin ang ating Panginoon sa ating mga puso. Kaya we always check our heart. Mas maganda din po na gagawa ka ng mabuti kapag hindi po sariling interes, kundi sa kalooban ng Panginoon, kaya mo yung ginagawa. So, mas maganda pong gumawa ng mabuti, malinis ang ating puso. Mapifeel mo po yung tunay na kaligayahan sa kabila ng ang dami mong trials, pagsubok, o circumstances sa buhay na na-experience. You still experience the joy na hindi mo kayang ipaliwanag. Di ba po? Ayun lang po at God bless everyone. Kung may katanungan comment lang po kayo sa video ito. And don't give up. Huwag kayong susuko sa paggawa ng mabuti whatever you experience, okay? Kasi ikaw at ako at yung sarili mo at ang sarili ko ang tatanggap ng iyong gantimpala. Walang iba, hindi grupo, individual po ito. Kaya love yourself the way God love you. Bye-bye po!